Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ikinalugod ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang panukalang dagdag pondo sa susunod na taon para mapaigting ang marine surveillance sa West Philippine Sea at iba pang pangisdaan sa bansa. Ayon kay BFAR Director Demosthenes Escoto, makatutulong ang karagdagang pondo para mas mapangalagaan ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. Gihit ng opisyal, tinututukan ng BFAR ang iligal at walang habas na pangingisda sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. At katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan, magsasagawa rin aniya sila ng resupply mission para mabigyan ng pagkain, tubig at engine oil ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Matatanda ang inilipat ng Kamara ang confidential funds ng ilang departamento ng gobyerno sa mga ahensyang nagbabantay laban sa mga banta sa West Philippine Sea, gaya ng BFAR, National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council at Philippine Coast Guard. Inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pisong provisional fare hike sa mga pampublikong jeep. Ayon kay LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III, pansamantalang ipatutupad ang 13 pesos na minimum fare sa mga jeep simula sa Linggo, Oktubre 8. Ito'y matapos maghain ng petisyon ng taas pasahe ang ilang transport group, bunsod ng tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pero paglilinaw ni Guadis, pansamantala lang ang dagdag singil sa pasahe habang hindi pa bumabalik sa normalang presyo ng gasolina. Matatanda ang humiling ang ilang transport groups ng 5 pisong dagdag sa minimum fare at piso sa kada kilometro paglagpas sa unang 4 na kilometrong biyahe ng mga pampublikong jeep. Suspendido ang face-to-face classes para sa pagdiriwang ng World Teachers Day at Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong taon. Batay sa DepEd Memorandum, ipatutupad ang blended learning sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa sa darating na Oktubre 5 para sa pagdiriwang ng National at World Teachers Day. Wala ring in-person classes sa Oktubre 31 kasunod ng BSKE. Target ng in-person class suspension na bigyang daan ang pakikisa at paghahanda ng mga guro sa mga naturang aktibidad. Samantala, ipatutupad din ang blended learning sa Nobyembre 3, araw ng Sabado, kasunod ng special non-working holidays sa November 1 and 2. Inilunsad ng Department of Tourism ang 24/7 Tourist Assistance Call Center para agarang matugunan ang mga reklamo at tanong ng mga dayuhang turista. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, tugon ito sa kahilingan ng tourism stakeholders para mas mapabuti pa ang serbisyo sa mga dayuhang nakararanas ng aberya sa pagbiyahe sa bansa. Sa pamamagitan kasi nito, mas mapadadali na ang proseso ng mga turista pagdating sa tourism accreditation, mga polisiya sa mga destinasyon, pagtukoy sa landmarks, fiesta at travel agencies, pati na rin ang paraan ng transaksyon. Sa ngayon, mayroon ng ilang tauhan ng ahensya na marunong sa English at Filipino, pero planoan niya ng DOT na magdagdag pa ng ibang lengguwahe para sa Assistance Call Center Service. Samantala, maaaring makontak ang 24/7 Assistance Call Center ng DOT sa 151-TOUR o 151-8687. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 83 araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Benj Bondok. Magandang gabi.